Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Pangulo at ngayong Manila Mayor Joseph Estrada. Mayor Erap, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Opo. Kaibigan po ninyo si Pangulong Noynoy Aquino. May epekto po ba yan? Wala eh. Sa inyong pagkakaibigan, ang pagkakakulong po ng inyong anak? Sorry, hindi ko yung madinig. Ay, hindi po ninyo ako madinig, Mayor Erap. Ay. Wala pa ho. Wala pa ho. Wala. Wala pa. Yeah. Babalikan po namin kayo, Mayor. Hindi, nadidinig niyo na po ba ako? Pwede na? Hindi po eh. Hindi ko madinig. Hindi pa ho. Ayusin na lang po natin muna. Babalikan po namin kayo. Wag po kayong aalis yan dahil meron okay. time. Meron na ho. Yan, okay. Okay na? Meron na. Okay, meron na. Very good. Mayor, ulitin ko lamang po una kong katanungan. Kaibigan po ninyo si Pangulong Noynoy Aquino. May epekto po ba sa inyong pagkakaibigan ang pagpapakulong ng Administrasyong Aquino sa inyong anak? Wala akong samahunan loob sa kanya. Magkaibigan kami. Opo. So wala ho kayong sama ng loob sa kanya? Wala naman. Basta gusto ko lang ang makita ko na pare-pareho ang pagtingin niya sa lahat ng mga politiko. Sa pangalawang katanungan ko po, ayan, Mayor, Halimbawa, nasilip niyo po ba yung kulungan ni Senator Jinggoy? Nakita na po ba ninyo yung kulungan? nakita ko. Pumunta akong personal doon. Opo. Medyo malinis naman, pero parang nasa loob ka ng microwave. Ay, sa init. Sobrang init. Sobrang Ang init. Opo, opo. Mayor, sabi po ninyo, iniisa-isa na kayo ng administrasyon. Ano po ba ang ibig niyo sabihin doon? Sapagkat nag-react po ang Malacanang at sabi po hindi daw totoo yun eh, Mayor Erap. Baka siguro nagkakataon lang. Dahil umpisahan mo na si Jinggoy, tapos si JB, tapos pinawalang si JB, yung pamangkin ko naman si ER. Bir mo, sa dinami-dami ng kandidato politiko, si ER lang sininggle out na overspending. Ako sa aking eksperyensya, sa aking pananaw, hindi bababa sa, kung hindi 100%, hindi bababa sa 90% ang nag-overspending. Yung iba nga, bilyon-bilyon pa yung kumandidatong presidente. Ito ba namang pamangkin ko? Bakit kaisa-isahan lang na kandidato na naging nanalo na at pagkatapos siya lang ang overspending? Hindi ba nakakapagtaka yun? Hello? Opo, nakikinig po ako. Mayor Erap, anong pinangangambahan po ninyo sa muling pagkakakulong sa inyong anak? Meron po ba kayong dinadalang takot para kay Jinggoy, Mayor? Wala akong dinadalang takot. Naniniwala ako dun sa aking anak na kaya niyang idepensa ang kanyang sarili. Sapagkat meron nang nangyari nung kaming dalawa, nung ako ay inakusahan, in-impeach. Nung ako i-aresto, hindi ko alam na kasama pala siya sa kaso. 2 taon at kalahati kasama ko sa kulungan ang aking anak si Jinggoy. Pagkatapos ng 2 taon at kalahati, pinawalan sala siya, acquitted siya. Ganun din, kaya-kaya niya i-depensa ang kanyang sarili. Mayor Erap, meron daw pong tanong sa inyo si Arnold Cavio. Kasama ko po. Magandang gabi po. Kilala ko si Paigan. Magandang gabi po. Yung iniisa-isa kayo ng Malacanang, may pangamba ba kayong kayo na susunod dahil malapit na bang inabas yung desisyon ng Korte Suprema sa kasong disqualification ninyo sa pagka-alkalde ng Maynila, Mayor? Alam mo, Paigan, ang masasabi ko, yung
kasalukuyan ng kampanya, pinailan ako ng 3 disqualification proceeding. Isa sa Regional Trial Court, dismiss. Pagkatapos, nag-file sa Sandigan Bayan din. Dismiss din. Pagkatapos, nag-file sa COMELEC, sa Division of 3. Pagkatapos, nagkaroon na yung bank, dismiss din. Kaya 3 kaso, 3 disqualification proceeding ang ipinali sa akin. Lahat yun, dismiss. Kaya nagtataka lang ako, bakit nag-file na naman sa Supreme Court? Okay, maraming salamat at magandang gabi. Ibig sabihin, yung RTC, yung Sandigan Bayan, yung COMELEC, puro mali ang desisyon. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi, Manila Mayor Joseph Estrada. Maraming salamat din, parang Igan. Thank Opo. you.